is Monday. Pasok na naman po tayo. Bye-bye! Ayan. Pasok na naman tayo sa school, saka sa trabaho. Ayan, nahatid na ni Mama Aya si Yuna Chang sa Gakudo pala. Gakudo, hindi school, no? Disney. Disneyland. Gakudo pala si Yuna Chang ngayon. Wala pa palang school. Kailan lang school nila uli, mahal? April 8, no? Tapos si Kuya AG naman, April 9 ang entrance ceremony. Ganda na ni Mama Ayaw. Ganda rin ng baby na yan, no? Ang dali, ingat na kayo, baka nga ma-late pa kayo. No? Kiyas kitin eh. Prepare na rin tayo kasi ngayong araw may pasok din tayo. Back to work ulit. Tapos bukas Yasumi na naman dahil Tuesday, Wednesday may pasok, Thursday Yasumi na naman, then Friday pasok ulit tayo. Ayan. Bis muna ako update ko ulit kayo mamaya. Ay siya. Ayan, palabas na tayo. Pasok na naman sa trabaho. Sa mga nagtatanong po, di bali ang oras ng pasok sa pabrika is 8 a.m. to 5 p.m. Ayan. At dahil na hima pa sa pabrika and ano ba ibig sabihin ng hima? Hindi pa busy or ayun, hindi pa busy. Ang pasok pa lang namin ngayon ay Monday, Wednesday, Friday. Tapos Tuesday, Thursday, Yasumi kami. Wala kaming pasok. Ayan. Ready ko lang tong aking dadalin. So, ayan. Dala ko is pang merienda lang. Meron tayo dyang orange saka mga chips. Tapos may dala tayong tubig. Para hindi na tayo bibili ng tubig. Ayan. Tapos yung tanghalian ko po, siguro uwi na lang ako mamaya. Dito na ako kakain sa bahay. Sabay na kami ni Mama Aya. May niluto kasi tayong chicken inasal kagabi. Ayan, nakalimutan ko pa yung helmet ko. Ayan, sabay na lang kami ni Mama Aya kumain ng tanghalian. Parehas namang malapit yung aming trabaho din sa bahay. Kaya uwi na lang tayo. Yayain muna tayo ha. Tapos update ko na lang po kayo mamaya pag siguro mamayang lunch. So nandito na po ako sa parking ng pabrikang pinapasukan ko. Diyan ko lang papark yung ating motor. Ayan. So buti na lang talaga meron tayong motor na nabili na ginagamit ko sa pag-Uber. Pero yan, ginagamit ko na rin ngayon sa pagpasok sa pabrika kasi last time na aksidente tayo, di ba? Yung ating sasakyan is, ang sabi ng insurance, possible daw na isang buwan mahigit bago maayos. Kaya naman, ayan, sobrang laking tulong talaga ng motor. Ayun, naglalakad na ako papunta sa pabrika. 5 minutes kasi yung lalakarin ko papunta dun sa pabrika. Ayun, makikita niya may puting sasakyan doon. Doon banda yung pabrika na pinapasukan ko. So isang buwan na rin nata kami ditong MWF lang kasi nga nagbawasan yung trabaho dito sa pabrika kasi nga sa nangyari doon last time sa Subaru company na may namatay na Japanese, may naipit daw. And pati yung aming pabrika, syempre dito nang gagaling yung ibang parts na ginagamit nila. And dahil nga tumigil yung company ng Subaru, so tigil din yung paggawa namin kaya nag-MWF yung pasok namin. Pero siguro ngayong April daw babalik na rin naman ata sa normal. Monday to Friday uli. Kaya malalaman natin. Sabi by April daw April ano na ngayon? April 1 na ngayon. Sana hindi April Fool's Day ang gawin sa atin ito. Kasi pag nangyari yun, binabala ko ng lumipat ng trabaho kasi hindi pwedeng MWF ang pasok ko pag ganito mahirapan tayo sa income natin. Ang dami pa naman bayaran ngayon. Ito po yung pabrikang pinapasukan ko. Ayan, di bali katabi siya ng apartment na to. Itong kulay puti. Tapos yung maliit naman po, yan naman po yung gym show or yung office. Pati na rin yung canteen kung saan kami kumakain. Ayan, dyan po ako nag-work ngayon. Konting lakad na lang. Dito na tayo. Ayan yung pabrika na pinapasukan ko. So yan, nandito na nga pala ako sa bahay po. And init natin agad yung ating ulam.
Kakainin namin ni Mama Aya. Pauwi na rin siya. Ayan. Naluto namin to kagabi. Itong ating chicken inasal. Hindi lang natin na-videoan. So, init po muna natin sa air fryer bago namin kainin. Ayan. Antayin lang natin si Mama Aya parating na. Yun! Mainit na. Ready na. Kain na kami ni Mama Aya. Nandito na rin si Mama Aya. Gumawa na rin pala kami ng chicken oil na isasama natin sa rice. Ayan. Ayan guys, dito na si Mama Aya. Bakit? Sino ba yung na-expect mo? Wala naman. Ayan, kain na kami ng tanghalian namin. Mang inasal. Ikaw may gawa nito, di ba? Dito mang inasal. Ano yan? JP. Mang JP. Ano ba yun? Ayan. Meron din tayo ditong chili oil. Yan to ginagawa sa di ba bang inasal? Nilalagay mismo sa kanin yung chili oil. Yun Alam mo, kinakamay. Oh, masarap yan pag kainin to pag nakakamay. Yun Tapos dapat dito may sausawan. Oh, buti na lang meron tayong ganito Chili mansi. All in one na, no? Meron pa tayo dyan? Ayan. Chili mansi ba gusto mo? O meron naman kalamansi na may toyo. Okay lang. Nasa. Wala. Maganda naman pagkakaluto, no? Sa air fryer lang natin naluto yan. Kain tayo. Sausaw lang sa sa chili mansi. Okay lang yung yung chili oil. Yes. Kalasa naman. Masarap nga. Ayan, time check po. 5:10 PM. Pauwi na tayo. Natapos na naman ang isang araw natin. Thank you Lord. Meron pala akong good news sa inyo. Bagong balita from company. Di bali, back to normal na daw pala uli. So simula next week, balik na kami sa Monday to Friday na may pasok. Hindi na tayo MWF. Buti na lang maganda yung balita nila, kundi talaga maghahanap na ako ng bagong trabaho. Kasi bukod sa 8 hours na nga lang yung araw-araw namin dito, wala na nga overtime. Tapos naging MWF pa. So yun, next week daw, Monday to Friday may pasok na kami. Pero 8 to 5 PM pa rin. Wala pa rin kaming overtime. And ang sabi naman, magiging busy na rin by May. Next month. By May. Next month na yun. Baka mag-busy na uli. Kasi nga, back to normal na uli ang Subaru company. Ayan, makulimlim pa rin ang panahon. Mukhang magiging maulan this week Sayang, ngayon pa lang naman tumutubo yung mga sakura Ito, meron na pala rito Sige, lapitan natin. Alam ko sakura na to Ito sakura to. Hindi. Sakura na ba to? Parang hindi, kasi alam ko ang sakura medyo mapink-pink ng konti. Baka iba to, ibang bulaklak. Pero nagsisimula nang magbulaklak lahat ng mga puno. Kanina nga niloloko ko yung boss ko. Sabi ko kung hindi pa tayo magbibisi, bahala ko na sana pong umalis. Ayun, sabi niya wag naman kasi ang hirap daw humanap ngayon ng tao. Alam naman niya kasi na alam ko na yung trabaho, kabisado ko na yung trabaho, kaya ang hirap din ituro sa magiging bagong tao. Kung aalis daw ako, tas kukuha ng bagong tao, tuturuan na naman. Panibagong turuan na naman daw yun. Kaya sabi niya wag naman daw sana ako umalis. Tuloy tayo dito sa pabrika. So ang mangyayari naman, medyo mababawasan tayo sa pag-Uber kasi magiging busy na ako sa pagtatrabaho sa pabrika Siguro ang gagawin ko na lang, kung 8 to 5 ako dito, baka mag-Uber na lang ako sa gabi for extra income. Ayan, uwi na tayo. Ayan, dito po ako ngayon sa Kawachi. Doon tayo nakapag-park ng motor natin. Daan muna po ako dito bago tayo umuwi ng bahay. Bibili lang tayo.
Ayan, bili lang tayo ng kape. Yung lagi namin iniinom ay ayun, nag-iisa na lang siya. Ayun, meron pa pala sa ilalim. Itong Blendy Cafe Ole. 537 yen po. 27 na siya. Packs na. Ayan. Tapos, pag ayaw naman namin ng kape, ang umiinom kami ng eto, matcha. Pero alam ko merong isang brand ng matcha iniinom namin ganito ang brand sana, Cafe Latte na matcha, ang masarap. Pero siguro pwede na to. 6 pieces, 192 yen. Ayan, kape matcha ore. Pwede na siguro to. Wala, hindi available yung matcha Cafe Latte. Yun ang masarap din eh. Tapos si Yuna-chan naman, itong lig niya milk tea na Cafe Latte para daw kasing Starbucks. Ayan, tapos nilalagyan lang namin ng cream. Bumili lang kami ng cream. May cream na tayo sa bahay. Ito gusto rin to ni Mama Aye. So bili na rin tayo nito. Caramel macchiato. Pakita ko lang sa inyo na dito sa Kawachi marami ring murang chocolate sa mga magtutour dyan. Ayan, isa rin to sa mga choices na pwede nyo puntahan. Biro nyo yung macadamia, 178 lang dito. Pero sa iba yan, 198. Pati itong almond. Iba pa nga, 250. Dito, 178 lang. Ayan, maraming iba-iba chocolate dito. Ang katulad itong Gana, 98 lang siya rito. Sa iba, 100 plus yan. Ito, mga ganitong strawberry chocolate na Meiji. Sa iba, 250 yan. Dito, 218 lang. Yung Alpoto, ayan, 88. Sa iba, 98 yan. Marami ring mura dito. Kaya kung gusto nyo crunchy, gusto nyo naman ng mga nakapack na chocolates, ayan, katulad nyo itong Pocky. Tapos meron ditong Alpoto, ayan. Meron din ito, marami rin gusto nyan. Tapos meron din tayong almond na nakapack dyan. Ayan, iba-ibang klaseng KitKat. Tapos kung naghahanap naman kayo ng mga ramen, meron din dito available. Mura lang din dito. Ayan, merong tagwa 185 yen na ramen, seafood ramen. Tapos kung gusto niyo mas mura pa, meron ding 98 lang. Ayan. Konti lang naman difference niya. Medyo konti lang ang laman nito. Bukod dun sa isa na tong ramen na to. Ayan. Paglapitin ko lang sa inyo yung itsura niya. Ayan, ito yung 198. Ito naman yung 98 yen. Yan. Ayan lang ang difference niya. Tapos medyo konti lang to. Puno talaga ang laman nito. Yan. Bili rin tayo ng natto pala. Wala ng natto sa bahay. Ang natto na talaga lagi namin kinakain. Ito po. Tamago. Natto. So April 8 ang kanyang pwede na to. Expiration date. Ito yung laging kinakain namin natto. Yan. Tara, uwi na tayo. Bayad na natin to. Ito lang naman yung kailangan natin sa bahay. Dito ako namili ngayon sa Kawachi kasi meron tayong 500 yen coupon na nakuha. Dahil naipon yung ating points dito, kakabili rate sa Kawachi. Yan, pwede magamit to. Ayan, uwi na tayo. Ayan, kararating ko lang galing sa pabrika. Habang nagpapahinga ako, gusto ko lang sanang sagutin yung mga tanong nyo sa comment section natin about ito doon sa aksidente na nangyari po sa akin 1 week ago. Ayan. So may nag-comment, ang sabi niyang ganun ni JC LaForce 7869. That accident looks intentional. The white car started to go forward only when you were just a few meters away.
Which is, totoo naman po talaga, nag-forward siya nung talagang malapit na ako. And kahit sabihin natin na intentional ba yun o hindi, sa tingin ko hindi naman siguro. Kasi hindi naman din siguro gusto ng Japanese na mabangga siya that time. Sa pagkakita ko sa video kasi, chinek niya ako sa kanan na malayo pa, tapos chinek niya yung kaliwa na inaantay niyang maka-forward mo na yung paparating sa kaliwa. Tapos hindi na niya ako chinek sa kanan. Nag-forward na agad siya, which is medyo may pagkakamali siya ron kasi nga dapat kahit tumingin ka na sa kanan, tumingin ka sa kaliwa, titingin ka ulit sa kanan para i-double check bago ka mag-forward. So hindi niya alam na malapit na pala ako, nag-forward siya, kaya nagkasalpukan kami. Kaya yun, sa tingin ko hindi naman niya intention talaga na magkabanggaan kami. Nagulat lang talaga ako nung time na nangyari yun, sinugod niya ako and kinatok niya ako talaga. Tapos sinasabi niya sa akin na nakalabas na raw yung ulo niya, talagang inano ko pa raw siya. Which is hindi ko naman siyempre gugustuhin na ibanggain siya. Kumbaga walang kagustuhan talaga na mangyari to. Both side, sa akin at sa Japanese na nakabanggaan natin. Ang sabi naman ni Alden Antonio 2818, Sir, based sa video nyo, pwede din sana maiwasan yung nangyari sa pagbangga nyo kung nakapagpreno kayo. Maaaring kasalanan ng white car, pero mukhang di ho kayo nakapag-brake kaya nasalpok nyo din siya. Ayan, sa tingin ko, nakapag-brake man ako, huli na ang lahat. Kasi sobrang lapit na talaga nung pagpasok niya dun sa sasakyan eh. Sa way eh. So, nung pagpasok niya, konti na lang, talagang babangga kami. Alam ko, mahirap isipin, lalo na kung wala kayo sa sitwasyon. Pero kung kayo nandun sa sitwasyon, siguro iisipin nyo talaga mag-brake. Wala naman talagang gustong may mabangga or makabangga. Ayun, sabi naman ni JK26 Viper 29, 90% mali ng puti yan. Nasa priority lane ka, wag mong tipirin yan. Pa-hospital ka para mas malaki makukuha mo. Ganyan din ang ginagawa ng mga yan. Katulad ng papa ko, kundi nasagid lang kasi ng slide ang mga sasakyan niya sa snow habang nakastop. Ayun, bad words. Pag nagpa-hospital ba naman, kahit sasakyan walang sugat. Ayun, actually marami rin talagang nagsasabi sa akin na magpa-hospital daw ako. Dahil pagkakaperahan daw yan. Dahil nga may insurance naman daw ako. Actually, hindi ko na siya talaga naisip na gawin dahil nga unang-una, nung time na nun, wala talaga akong nararamdaman. Kahit ano. Siguro medyo nahilo lang ako dahil dun sa usok na nasa loob ng sasakyan ko. After naman nun, wala na ako naramdaman. And 1 week na ngayon, wala pa rin naman din ako nararamdaman. At hindi ko na talagang inisip magpa-hospital at perahan yung insurance. Kasi ang bigat lang din sa loob na magsinungaling ka na ito nararamdaman ko. Siguro hindi lang talaga tayo sanay na ganun. And siguro ang hirap magsinungaling na masakit ang katawan ko, ganyan. Pero okay na yun. At least ang mahalaga kasi, safe ako, pati na rin yung nakabanggaan natin. Yun ang importante kasi talaga para sa akin ngayon. Sabi naman ni Ron Cortez, buti naka-dashcam ka, malakas na ebidensya yan at kitang-kita naman sa video na ikaw ang nasa tama. Pero importante, walang nangyaring masama sa inyong dalawa. Yes, tama po kayo. Ang pinaka-importante talaga is wala talagang nangyari sa amin dalawa dahil siyempre ako pamilyado and siya, hindi ko rin alam, siyempre baka pamilyado rin siya. Mahirap din para sa pamilya niya kapag may nangyari sa kanya. Malay nyo, siya lang din ang inaasahan ng pamilya niya sa pang-araw-araw nila. So sobrang magiging mahirap din para sa kanya kapag may nangyari sa kanya, nabalian siya or na-hospital siya. Kawawa din yung pamilya niya. So yun, buti na lang talaga walang nangyari sa amin. And about dun sa ebidensya, totoo yan. Sobrang buti na lang talaga meron akong dashcam na ibigay kasi dashcam video na naibigay. Kasi magiging mahirap para sa akin na depensahan yung sarili ko. Unang-una dahil hindi naman ako marunong talagang mag-Nihongo or Japanese. Mahirap makipaglaban. Lalo na yung nakabanggaan ko ay pinipilit na ako lang daw talaga ang may kasalanan. And which is ako naman, hindi ko naman sinasabi na talaga na totally 100% kasalanan niya. Dahil para sa akin, may kasalanan pa rin ako dahil umaandar din ako. Yun lang ang inaano ko, wag niyang ibigay sa akin lahat ng kasalanan. No? Mahirap yung ganun. Ayan, sabi naman ni Juliet Tanigawa 3944. 100% yung puti, kaya kahit anong sabihin ng counterpart, mali siya. Actually, nagtanong na rin tayo sa ilan sa mga insurance company.
nag-search na rin si Mama Aya about dito. Hindi naman talaga ito 100% na kasalanan nung kabilang part or nung nakabanggaan natin. Kasi po, unang-una, gumagalaw kami parehas. Ang mali lang talaga niya is yung nasa stoplight siya at sumugod agad siya ng walang kasiguraduhan. And ako naman, kahit sabihin ko rin talaga na nasa right way ako, may pagkakamali pa rin ako, dapat sinecure ko pa rin talaga na safe talaga yung dadaanan ko. And ayun nga, sabi nga ng mga insurance company and sa mga na-search ni Mama Aya, possible daw po na ang maging namin is 90% pagkakamali ng isa, 10% naman daw po ang pagkakamali ko. Or possible din na maging 80-20. Ayan, yan po yung mga possibility na maging percentage ng pagkakamali po namin. So yun, sa nangyari na to, wala naman talagang dapat sisihin. Siguro talagang dapat mag-ingat tayo kahit nasan tayong way. Right way man yan or tumare, stop line. Kailangan talaga mag-ingat tayo. And isa yan sa mga naging realization ko talaga after na mangyari yan. Sobrang na-trauma ako ngayon. At nahihirapan ako magtiwala sa mga sasakyan na papalabas sa stop line and sa mga masisikip na daan. Actually, lahat hinihintuan ko na. And, ayun, mahirap. Sobrang nakaka-trauma and thank you Lord talaga na safe kami parehas. So, yun. Sa lahat ng mga driver dyan and sa lahat ng kahit na mga naglalakad, nagbibisikleta, nagmumotor, mag-ingat po tayo. Isa lang po kasi talaga ang buhay natin and mahirap talagang magsisi sa uli. Kaya ingat po.